Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, first message ni Aries, we have the energy of the hammock. Taking a vacation physically or mentally. Ayan. So, baka ang iba sa inyo rito pa bakasyon na. And you deserve a vacation, Aries. Oh, so, dapat lang na i-enjoy ninyo yan. Kasi, lahat tayo, no, deserve natin. No? You've been working so hard, 'di ba? Nagtrabaho ka, nagtsatsaga ka, 'di ba? Nai-stress ka, kaya kailangan mo lang din naman ng bakasyon. Pwedeng physical vacation talaga to, no? As in talagang magpapahinga ka sa pagtatrabaho muna, or pwede rin na mentally, no? Ang pagbabakasyon na to. So, siguro, ang iba din sa inyo, magpapahinga lang din muna, taking a break muna sa pag-iisip ng pag-iisip, no? Kasi baka nai-stress na kayo sa pag-iisip ng kung ano-ano, 'di ba? Siguro maraming trabaho, no? Iniisip o pwedeng merong problema na pinag-iisipan kung paano susolusyonan. So, iba-ibang sitwasyon. But, yeah. So, regardless kung ito ay physical vacation or mental vacation, deserve mo yan. Okay, tama yan para na makapag-reset ka ng sarili mo. So, we have chain of events that will affect your life. Ayan, so maaaring merong mga pangyayari rito na pwedeng magsisimula lang sa isang pagbabago, but it's going to have a domino effect, no? Sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. So, hindi naman sinasabi dito what kind of effect, diba? But yes, it will have an effect sa buhay mo, whether good or bad. So, we have Beetle, good fortune. So, most likely, yung swerteng ito yung pagmumulan ng chain of events na to, 'di ba? So isang bagay lang, isang area of life lang, no, yung suswertehin sa iyo. Pero it's going to have a good and positive impact on other areas of life ninyo. Kaya marami, no, ang magbabago. So, we also have throne, position of authority. Pwedeng isa to sa swerteng dadating sa'yo. Pwede kasi na you will be promoted to a position of authority. Pwedeng ikaw ay mapopromote sa isang leadership role, no? Kaya good luck po sa inyo. We have time to act. Ayan, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na kayong mag-procrastinate, no? Kung meron kayong naiisip gawin nyo na. May plano kayo. At sa tingin niyo ano naman na to, ready na kayo to roll that out. Then wag na kayong magdalawang isip, 'di ba? It's time to act. Habang ang opportunity ay nandito. Kasi this message won't come up, 'di ba? Dito sa reading na to kung yung mga oportunidad para makasuporta sa iyo or makatulong sa iyo na may sa katuparan na kung ano man ang mga bagay na kailangan ninyong sa katuparan ay nandiyan na, 'di ba? So, good for you. Kailangan ng mag-take action. So, we have Camel, persevere and you will overcome problems. Alright? So, kailangan magsikap, kailangan magtiyaga, 'di ba? Yun ang mga importanteng ingredients, no? Na kailangan natin para ma-solve ang ating mga problema. Kasi kung hindi tayo magte-take action, kung wala tayong gagawin, wala talagang magbabago, 'di ba? So it needs movement, 'di ba? Progress, pagpo-prosper, pag-grow, it all starts in a small movement, no? So katulad nito, para ma-overcome mo yung mga problema, ay kailangan mong mag-take action, kailangan mong maghanap at mag-isip ng solusyon. So, we have unicorn, use your intuition to make beneficial changes. So, lagi kayong lagi kayong makikinig sa inyong intuition, lagi kayong mag-pay attention lagi kayong magpe-pay attention sa mga, tawag dito, sa mga, um,
signs, mga visions, mga ganon. Iba-iba yan. Depende sa inyong sitwasyon. Iba-ibang pamamaraan ng pagpapadala sa atin ng impormasyon, ng inspiration, ng guidance, ng divine. Kaya gamitin ninyo, paandarin ninyo yung intuition ninyo para ma-pick up ninyo kung alin dyan ang sign para sa'yo, alin dyan ang mensahe para sa'yo na makakatulong, no, sa'yo para ma-solve ang mga problema or magawa ninyo kung anong mga necessary changes na dapat ninyong gawin. We have lightning, control your anger or you will be sorry. Diba? Kasi nga naman, kapag nagagalit, kunyari, ikaw, kung magagalit ka, diba? Ikaw lang din naman magiging kawawa niyan, diba? Yung galit, it's not going to create a beautiful scene para sa iyo. Hindi rin naman ito magkakaroon ng magandang epekto sa buhay mo. Kasi kapag nagagalit tayo, 'di ba? Sino ba ang nai-stress? Tayo din. Kung tayo nagagalit, sino yung merong pinagsisisihan? Tayo din. Kasi kapag galit tayo, 'di ba? Meron tayong mga nagagawa or mga nasasabing hindi maganda na nakakaapekto din, no, in a negative way sa ibang tao at lalo-lalo na sa atin. Kasi una-una yung stress. Diba? Yung stress level mo tataas. Kung ikaw ay merong sakit, diba? Let's say for example, meron kang hypertension or meron kang sakit sa puso o kaninong health, kaninong kalusugan ang pwedeng ma-compromise dito. Hindi ba sa iyo din? Kaya as much as possible, control your anger. Okay? Control your emotion na ganito. 'Di ba? Kasi pwede ka naman, meron ka namang magagawa, 'di ba? Step back from that. Kung alam mong galit ka na, 'di ba? Para hindi na mag-escalate pa yung galit mo, hindi ka na dumating sa outburst, 'di ba? Kalma. All right? Step back from that. Mag-breathing exercises ka para makalma ang katawan mo, mas makalma yung senses mo, 'di ba? Take a deep breath. Yung gano'n. May magagawa ka para makontrol mo yung inyong sarili. So, hopefully, no, kapag may ganyang pagkakataon, choose to be calm. Okay? Choose to be calm. Huwag mong sabayan, diba? Huwag mong sabayan yung emosyon, no, yung galit. Kasi ikaw lang din naman dyan ang magiging kawawa. So, we have both increase your efforts if you want to achieve your goal. Okay? Yeah. Kung mayroon kang gustong abutin, 'di ba? Hindi naman 'yan babagsak sa lap mo, 'di ba? Nang wala kang ginagawa. So you really need to take action and you really need to put more efforts on it para mas mabilis mong makuha, ma-achieve, no, mapagtagumpayan kung ano man ang mga bagay na 'yan. So we also have cracked cup, dissatisfaction with life, no? So sana hindi mo na to pagbibigyan, sa sarili mo na itong maramdaman mo. Kasi wala naman talagang perfect journey sa buhay. There's no perfect life. There's no perfect journey. 'Di ba? Kaya at some point sa buhay mo, talagang makakaramdam ka ng ganito. Makaka-experience ka ng mga bagay na mangyayaring hindi mo gusto. Meron talaga mai-experience ka ng mga expectations mo na hindi mangyayari. Kasi hindi naman lahat, 'di ba? Hindi naman lahat ibibigay sa iyo ng universe. Kung ano lang ang best para sa iyo, 'yun lang ang ibibigay sa iyo. Kahit gusto mo para sa sarili mo, kung hindi naman 'yun ang makakabuti para sa iyo, God will not allow that, 'di ba, to happen. Hindi ibibigay sa iyo kung hindi yan ikakabuti mo. Kaya maaaring diyan nanggagaling yung dissatisfaction mo sa buhay. But we need to understand, 'di ba? Na only the best for us. No? Yun lang ang papayagan ng universe. So kung hindi yan para sa iyo, dahil hindi yan makakabuti para sa iyo, huwag ka nang malungkot, huwag ka nang makaramdam ng dissatisfaction kasi ina-avoid ka lang, 'di ba, ng universe sa sitwasyon na alam naman niyang masasayang lang o oras mo or 'di ba baka ikakasama mo lang. So we have woman dealing sa relationship with a woman. Ayan. So this could be anyone, no? Pwedeng kapatid mo, pwedeng asawa mo, nanay mo, pwedeng boss mo yan, katrabaho mo. So this could be anyone, that is going to play a significant role in your life sa ngayon. So discord among friends or family.
Ayan. So, merong hindi pagkakaintindihan dito with a friend or friends or family members or another family member. 'Di ba? So, meron kayong hindi pagkakaintindihan dito. So, probably, no, ito si woman ito. 'Di ba? Baka siya yung magkakaroon ka ng hindi pagkakaintindihan. No? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.